Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam mo, medyo nakakaawa si Attorney Vic Rodriguez dahil sumalang siya dyan sa debate ng GMA at nahuli yung kanyang kasinungalingan. Hindi ko alam kung karma ito, maawa ka ba o ano, kasi grabe naman kasi ito bumirada kay PBBM, parang hindi siya dating empleyado ng presidente. Pinagpaliwanag si Vic Rodriguez bakit siya kumalas kay PBBM. Sabi niya, hindi ko masikmura ang korupsyon. Sabi niya 3 months pa lang siyang nakakaupo dyan, talamak na yung korupsyon. Paano yun? Yung iba nga hindi pa sumasahod eh. Kapag bagong pasok ka sa gobyerno, mag-aayos ka pa dyan ng mga papeles, mga dokumento, mga requirements. Ibig sabihin, yung maraming empleyado, actually wala pa nga mga ina-appoint ang presidente dyan eh. Mangilan-ngilan pa lang yung na-appoint dyan eh. Talamak na agad ang korupsyon. Paano nasabi ni Vic Rodriguez siya na talamak na agad korupsyon, samantalang 3 months pa lang siyang nakakaupo? Number 1 yan. Number 2, nagsinungaling siya. Kasi, sabi niya, yung umalis siya sa gobyerno ni PBBM, sabi niya, magfo-focus siya sa kanyang kalusugan. Diba? Sinungaling pala siya. Niloko niya yung taong bayan. Bakit siya umalis? May ebidensya Kaliwat ka ng pahayagan, kahit i-check ninyo yan, nandiyan pa rin yan. Vic Rodriguez confirms complete exit from PBBM admin. May drama pa siya dyan, na mahaba raw po yung kanila naging usapan ni PBBM dyan, at ang sinabi niya, magfo-focus siya sa kanyang pamilya. Tapos bigla ngayon, nagbago na ng kwento. Talamak daw po ang korupsyon, kaya nababara din siya ni Luke Espiritu, sino yung mga nakadedebate niya, kawawa siya. Isa-isahin natin yan. Minsan nakakaawa din kasi halatang nagsisinungaling. Pero karma ito Resigned Executive Secretary. Itong balita na ito ka-coffee yung umalis siya sa administrasyon, October 5, 2022. Ilang buwan pa lang siya sa pwesto. Paano niya nasabi na talamak na agad ang korupsyon? Ilang buwan pa lang siya nakakapwesto at marami pang hindi pa na-appoint, marami pang hindi sumasahod. That time, nakita niya na agad yung korupsyon. Imbento na naman yan. Resigned Executive Secretary Victor Rodriguez on Wednesday said he is no longer part of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s administration. In a statement, Rodriguez announced that his complete exit, unquote, from the Marcos administration is a personal decision to have more time with his family. Malinaw yung kanyang dahilan kung bakit siya umalis. Aalis siya sa administrasyon kasi tinanggal siya bilang Executive Secretary. Actually, may mga aligasyon na medyo corrupt siya, Hindi natin alam kasi aligasyon din naman yan tulad ng ginagawa nila, na medyo corrupt siya. Maraming appointment for sale, mga kaibigan, etc., etc. So, tinanggal siya dyan. Sabi nila, factor daw si FL. Pero kung gano'n ang naging desisyon ni FL, nakita niya na corrupt tanggalin, natsugi na. Siyempre, makikinig naman si PBBM. Siguro, matibay yung ebidensya laban dito kay Vic Rodriguez na medyo corrupt nga, tinanggal. Pero, dapat, from that moment, tinanggal ka na, magsabi ka ng totoo. Total, natanggal ka naman Sabi niya hindi. Para po mabigyan niya ng oras, maraming oras, ang kanyang pamilya. Ito daw po ay personal decision. That was 2022, nung umalis siya. Pero ngayon, iba na ang kwento niya. Iba na ang narrative niya. Bakit ganun? Nagsinungaling siya, ibig sabihin. Ang dami niyang media interview siya na sinasabi, ibig sabihin, sinungaling pala siya. So, yung mga sinasabi niya ngayon, posibleng kasinungalingan din na after a few years, babawiin niya na naman yung statement niya. Pangatlo, tumatakbong senador si Vic Rodriguez. Anong plataforma mo? Hair follicle. Paulit-ulit siya dun sa hair follicle drug test na yan. Wala na bang ibang plataforma? Anong gagawin mo sa gobyerno? Magpa-drug test si PBBM? Diyos ko, mag-move on ka na dyan sa hair follicle na yan. Dahil sabi ni PBBM, anong kinalaman niya sa public trust? I confirm, sabi niya kasinungalingan, ang hirap sikmurahin din ng kasinungalingan ito I confirm that I have completely exited the administration of President Bongbong Marcos after having spoken to him at length about my wish to spend most of my time with my family. Siya pa ang humiling, ka-coffee. Base sa kanyang statement ito, verbatim ito, siya mismo ang nagsasabi, I confirm that I have completely exited. Kasi may balita before na gagawin daw siyang Presidential Chief of Staff. Meron daw pong order na gagawin creating that position. Sa kanila din galing sa kampo nila. Only to find out, nung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, yung pumalit sa kanya, hindi nag-exist yung order na yan.
Yung para hindi masyadong mapahiya. O tatanggalin ako bilang executive order pero gagawin akong presidential chief of staff para hindi masyadong mapahiya. Sige, pero later on, kasinungalingan po pala yan. Fake news daw po pala yan. I confirm that I have completely exited the administration of President Marcos after having spoken to him at length about my wish to spend most of my time with my family. Siya daw po yung nag-request, malinaw na malinaw. Siya yung humiling na magkaroon pa siya ng maraming oras sa kanyang pamilya. A very personal decision that was happily made. Tingnan mo, kasinungalingan no, huling-huli ho. A very personal decision that was happily made, Rodriguez said in a statement uploaded on his official Facebook page. May video pa yan. Ano to, Vic Rodriguez? Ano to, yung mga supporters ninyo? Ipaliwanag nyo yan, yung kasinungalingan ni Vic Rodriguez. Anyari? Tapos ngayon, babaliktad siya. Sasabihin niya talamak ang korupsyon. Paano mo nga nasabi na talamak ang korupsyon? Ikakasimula pa lang ng gobyerno. Baka yung nakita niyang talamak na korupsyon, administrasyon ni Digong yun. Kasi kakaupo lang nila sa pwesto eh. Pagka-out mo, syempre mag-aayos ka pa dyan. Transition pa yan. Transition, wala pang mga transaction. Nagigets ninyo yung punto ko, ka-coffee? Kapag nag-change ng leadership, may transition pa yan. Usually, ang transition, 15 days to 30 days. 3 months lang siya sa pwesto eh. So sabihin natin transition yung first month. Yung second month, 3 months, wala pang mga transactions na nagaganap dyan. Dahil inaaral pa lang yung sitwasyon. Wala pang mga na-appoint sa mga posisyon, mga bakante pa yan. Paano niya nasabi na talamak ang korupsyon? So halatang nagsisinungaling dito si Vic Rodriguez. And inconsistent din ito sa sinasabi niya. Noong nag-resign siya na personal decision daw po ito. Huling-huli kayo dyan. Ano ba naman yung motibo ninyo? He issued a statement a day after Malacanang announced there is no official document delegating him as Presidential Chief of Staff. Yun ang sinasabi natin eh. Kasi pinalabas ng kampo nila yan para hindi masyadong mapahiya si Vic Rodriguez kasi tinanggal siya sa pwesto eh. Kasi little president yan. Pag executive secretary ka, little president ka. Inatanggal siya dyan, ka-coffee. Eh sabi nila, pinakalat nila, appoint daw siya bilang Presidential Chief of Staff. Fake news pala yan. Wala pala ganyang na-appoint, wala palang ganyang order creating that position. Rodriguez initially announced on September 17 that he stepped down as Executive Secretary to assume his new role as PCS, a position created under Administrative Order No. 1, supposedly signed by the President. Biruin mo, sa kanya pa mismo nanggaling ang announcement na yan. Di ba, takot kasi mapahiya kasi wala siyang mukhang ihaharap. For the longest time, pinagkatiwalaan siya ng Presidente and then masisira siya dyan sa mga corruption issues, dyan sa NFA, sa DA that time. Di ba? Silang-sira siya dyan. Sige, para hindi masyadong mapahiya, ililipat lang ako ng posisyon. I'm not totally terminated from the Marcos administration. In fact, I was just transferred to another position, a newly created position. Parang ganyan lang gusto nilang palabasin para hindi mapahiya. However, there is no AO No. 1 formally appointing Rodriguez as Marcos's Chief of Staff. Yan po yung sinasabi ng newly appointed that time na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Huli. Tingnan ninyo kasi sinungalingan ninyo. Nakakaawa din itong si Vic Rodriguez. Meron pang video na nagsisirculate, yung kanila ni Luke Espiritu. Pakinggan natin, ka-coffee, yung bahagi ng diskusyon nila dyan. Drug test ang Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa pangayam Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Attorney Vic ang... Pahiya siya, di ba? Anong mukhang iharap niya kay Luke Espiritu? Nung panahon niya, proud pa siya. Hawak niya yung dokumento. Ito yung dokumento. Negative si PBBM. Negative sa drug test. Yan ang sinasabi niya. Very proud pa siya. Tapos ngayon, contradicting sa sinasabi niya noong 2022. Marcos, magpa-hair follicle drug test ka. Senatorial aspirant na to. Yan ang kanyang isinusulong. Drug test. Samantalang noon, nagsisumigaw siya. Alam mo kung iharap niya kay Luke Espiritu. O kung may pambansang balimbing itong si Vic Rodriguez, nahuli siya sa kasinungalingan niya. Ito pa. Talamak daw po ang korupsyon. Ay nako.
Gumagawa na lang ng dahilan. O, nasa GMA News yan. Actually, ang daming balita ngayon nasa GMA News after that debate. Vic Rodriguez explains fallout with Marcos, hindi kumasikmura ang korupsyon. Sinasabi niya, presidential aspirant attorney Vic Rodriguez shed light on his rift with President Ferdinand Bongbong Marcos, whom he served as executive secretary and spokesperson during the 2022 election. In fact, medyo matagal-tagal sila nagkasama. Ang problema, ito ang problema, si Vic Rodriguez. During the Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025, Rodriguez was asked by veteran journalist Emil Sumangil to explain the real reason why he had a fallout with the president. Caught on the action siya eh. Hindi siya maka-imbento ng kasinungalingan na naman eh. O, hindi kumasikmura ang korupsyon. Kung kaya't ako ay umalis sa Malacanang, yan ay malinaw na kasinungalingan. Paano hindi mo agad masisikmura yan? 3 months ka pa nga lang. And kung alam mo na, sana diniklara mo na yan. Natalamak ang corruption that time. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff. Subalit, hindi ko na gusto yung direksyon ng kanyang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Hindi yan yung sinabi niya. Hindi yan yung sinabi niya. Yung sinabi niya, yung binalita natin kanina. Sabi ni Lucas Bersamin, hindi totoo yung sinasabi niya na binigyan siya ng bagong posisyon, yung Presidential Chief of Staff, dahil hindi nag-i-exist yung executive order na yan. At pangalawa, hindi yan yung sinabi niya na magpo-focus na lang daw siya sa pribado at talamak ang korupsyon, etc. etc. Ang sabi niya, magpapahinga siya at kailangan niya ng oras para sa kanyang pamilya. Ngayon, iba-iba na ang sinasabi niya. Ay nako, Vic Rodriguez, paano ka iboboto ng taong bayan? Ang plataforma mo hair follicle, di ba? Nakakatawa yan at nakakaawa yan. Sana magbago-bago kayo. May ilang araw pa naman para sa campaign period. Malay mo, makalusot ka, di ba? Totoong plataforma, hindi yung hair follicle. Mag-move on kayo dyan sa hair follicle na yan. Ano mapapala ng taong bayan dyan sa hair follicle na yan, di ba? I-promote ninyo sarili ninyo. Abogado naman siya. Anong magagawa niya bilang abogado para tulungan ng gobyerno? Para pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Doon siya mag-focus. Tama na yung hair follicle na yan. Anong kinalaman niya sa public trust? Binaraka na nga ng presidente dyan eh. Ay nako, napapahiya. Nakakaawa din ka, Coffee, kahit papano. No? Pero karma ito sa kanila eh, sa pinaggagawa nila. O siya, sige, i-komento ang inyong mga opinion. Baka may gusto kayong sabihin, reaction dyan sa ating comment section dyan sa taas. Yung mga nasa YouTube, please like and follow ka, Coffee. Ayan, subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Nasa Facebook, like and follow, no? Kung may mga nais kayong sabihin, nandiyan lang yan sa ating comment section. Kita-kits ulit tayo, ka, Coffee, sa ating susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye, everyone.